Noli Me Tangere, Chapter 4, Heretiko at Filibustero. Bumalik tayo saglit sa Chapter 3. Sa gitna ng engrandeng hapunan sa bahay ni Kapitan Tiago, hindi mo aakalain na may mabigat palang tensyon sa ere. Sa halip na main course, galit at pride ang inihain. Lalo na para kina Padre Damaso at Crisostomo Ibarra. Ang simpleng insidenteng leeg ng manok ay naging simbolo ng pagbagsak ng dating magandang samahan sa pagitan ng simbahan at ng pamilya Ibarra. Doon, nakuha ni Ibarra ang clue. May nangyaring masama sa ama niya, pero walang nagkwento ng buo. Hindi si Kapitan Tiago, hindi si Padre Damaso. Kaya pag alis niya sa hapunan, naglakad-lakad siya. At dito magsisimula ang kwento natin sa Chapter 4. Ang gabi ng pagmumuni-muni. Mag-isa lang si Ibarra habang naglalakad sa mga kalsada ng Maynila. Malamig ang hangin at kahit gabi, buhay na buhay pa rin ang syudad. May dumadaang mga karwahe, may nagtitinda ng sorbetes, at may mga inchik na nagbabantay sa mga lumang tindahan nila. Napansin ni Ibarra na halos walang nagbago sa loob ng 7 taon niyang pagkawala. Ang mga sirang bangketa, lumang bahay, at mga vendor, pareho pa rin. Para bang habang nagbago siya, naka-freeze naman ang oras sa Pilipinas. Ibarra, grabe, parang panaginip lang yung 7 taon ko sa Europa. Walang pinagbago ang Maynila. Literal, pati tong sira sa kalsada andito pa rin. Important tip, tandaan na ang part na yan ay nagpapakita ng stagnation o kawalan ng progreso sa bayan. Isa sa mga tema ni Rizal. Ang revelasyong bumago ng lahat. Habang nagpapaka-nostalgic si Ibarra, biglang may humawak sa balikat niya. Si Teniente Guevara pala, ang parehong sundalong nagtanggol sa alaala ng kanyang yumaong ama noong hapunan. This time, medyo soft ang approach niya. Tahimik ang umpisa ng usapan nila. Pero bigla na lang binitiwan ng Teniente ang linyang magpapabago ng lahat. Young man, be careful. Learn from your father. Nagulat si Ibarra. Sa tono pa lang ng boses, alam niyang may mabigat na sasabihin. Pwede niyo po ba akong sabihan kung paano namatay ang aking ama? At dito nagsimula ang isa sa pinakamahalagang revelasyon sa buong nobela. Ang bangungot sa likod ng pangalan ni Don Rafael. Ayon kay Teniente Guevara, namatay ang ama ni Ibarra na si Don Rafael sa kulungan. Oo, sa kulungan. Hindi sa sakit, hindi sa aksidente, kundi sa loob ng malamig at maruming piitan. At ang dahilan? Isang kwentong puno ng intriga, politika, at kasinungalingan. Don Rafael was once the richest and most respected man in town. Maraming humanga sa kanya, pero sa isang lipunang kontrolado ng simbahan at ng mga kolonyal na opisyal, ang yaman at integridad ay hindi palaging proteksyon. Minsan, ito pa ang dahilan ng iyong pagbagsak. Simula ng pagbagsak, hindi raw alam ng Teniente kung bakit biglang lumaki ang alitan nina Don Rafael at Padre Damaso. Noon, magkaibigan sila kahit hindi regular na nangungumpisal si Don Rafael. Pero dumating ang punto na ipinahiya siya ni Padre Damaso sa pulpito. Hindi siya pinangalanan, pero halatang siya ang tinutukoy. Hindi kasi naniniwala si Don Rafael na sapat ang kumpisal para mapatawad ang kasalanan. Ayon sa kanya, ang tunay na pagsisisi ay nasa gawa, hindi salita. Dapat kang bumawi sa nasaktan mo, hindi lang sa pangungumpisal sa pari. Another important tip. Ito ang clue kung bakit tinawag siyang erehe, dahil iba ang paniniwala niya sa official teachings ng simbahan. Ang kolektor at ang bata. Isang araw, may nangyaring insidente na naging mitya ng lahat. May isang dating sundalong Kastila na naging kolektor ng buwis sa mga karwahe. Ang kolektor ay sadyang bobo, walang alam, at pinagtatawanan ng mga tao. Isang araw, habang nahihirapan siyang basahin ang papel sa isang tindahan,
Pinagtawanan siya ng mga bata. Nainis siya, hinabol ang mga ito, at pinukpok ang isa sa ulo gamit ang kanyang tungkod. Nang bumagsak ang bata, sinipa niya ito paulit-ulit. Dumating si Don Rafael. Nakita niya ang nangyayari. Agad niyang pinigilan ang kolektor. May nagsasabing sinuntok o itinulak niya ito. Natumba ang kolektor, tumama ang ulo sa bato, at ilang minuto lang, namatay ito. Kasong kriminal at paninira. Agad inaresto si Don Rafael. At dito pumasok ang mga tagong kaaway niya. Binansagan siyang heretiko dahil daw hindi siya sumusunod sa simbahan at pilibustero dahil daw kalaban siya ng pamahalaan at nagpaplano ng rebelyon. Inakusahan pa siyang may koneksyon sa mga tulisan, nagsusubscribe sa mga periodikong liberal, may mga larawan ng mga paring pinatay, nagpapadala ng anak sa Europa para mabuksan ang isipan, pati simpleng pagsuot ng kamiseta sa halip na barong o Amerikana, ginawang ebidensya ng pagiging rebelde. Important tip, tandaan ang dalawang keyword, heretiko, lumalabag sa doktrina ng simbahan, at pilibustero, kalaban ng estado o revolusyonaryo. Sa panahon ng Kastila, parang death sentence na ang bansag na yan. Walang gustong dumepensa. Humingi ng tulong ang tinyente sa mga abogado, pero takot sila. Ang isa, takot masira ang pangalan niya. Ang Kastilang abogado naman na tumanggap sa kaso, magaling ang depensa, pero sunod-sunod ang mga pekeng testigo. Parang ginagawan talaga ng paraan para hindi siya makalaya. Lalong gumulo ang kaso hanggang hindi na maintindihan ng kahit sinong abogado kung ano ang tunay na kaso ni Don Rafael. Ang katahimikan ng huling hininga. Dahil sa matinding stress, pagkakakulong, at sama ng loob, nagkasakit si Don Rafael. At bago pa man matapos ang paglilitis, namatay siya sa loob ng kulungan. Walang kasama, walang pamilya sa tabi. Si Teniente Guevara. Dumating sa huling sandali. Siya lang ang nakasaksi sa huling hininga ng taong minsang pinakarespetado sa kanilang bayan. Paalam at katahimikan. Pagkatapos ikwento ng Teniente ang lahat, tahimik lang si Ibarra. Hindi na siya nakapagsalita. Parang biglang nawalan ng lakas. Nang makarating sila sa tapat ng barracks, humarap ang Teniente at nagsabi, "Kung gusto mong malaman ang iba pa, tanungin mo si Kapitan Tiago. Good night." Tahimik lang na kinamayan ni Ibarra ang sundalo. Pinanood niya itong lumakad palayo. Pagkatapos, sumakay siya ng karwahe, Tulalas Hotel. Sabi niya ng mahina, "Ang tsuper?" Napatingin sa kanya. Baka galing kulungan to." Bulong nito sa sarili. Si Kuya Driver talaga, ang hilig mag-assume. Pero gets naman natin, sa itsura ni Ibarra after that emotional trauma, mukhang gahling talaga siya sa gulo ng buhay. Character Commentary, Crisostomo Ibarra. Sa chapter na to, para siyang sinampal ng reality. Galing Europa, akala niya okay ang lahat, only to discover. Namatay ang tatay niya sa kulungan? Teniente Guevara. Unexpected ally, medyo brusko at direct, pero may puso. One of the few Spaniards na fair. Don Rafael Ibarra. Kahit patay na, he's the heart of this chapter. His morality and downfall reveal the corrupt system of both church and state. Themes and reflection. Injustice in the colonial system. Kahit ikaw pa ang pinakamatuwid, pagkalaban mo ang simbahan o gobyerno, talo ka. Corruption and envy. Yung wealth ni Don Rafael, imbes na proteksyon, naging dahilan para pag-initan siya. Religion versus morality. Tanong ng chapter, mas mahalaga ba ang panlabas na religiosity kaysa sa tunay na kabutihan? Ngayon, alam na ni Ibarra ang buong kwento. Pero hindi pa ito ang katapusan. Ito pa lang ang simula ng kanyang paglalakbay, pabalik sa San Diego. Dala-dala ang alaala at hustisyang hindi nakuha ng kanyang ama.
Abangan sa Chapter 5, isang bituin sa gabing madilim. May makikilala tayong mysterious na karakter. May mga questions na pwede mong sagutin para malaman mo kung papasa ka ba sa quizzes nyo. I-share mo na rin ang video na to sa mga friends mo na kailangan ng tamang review lang. Let's begin! Sino ang nakipagkita kay Ibarra sa kalsada? Teniente Guevara. Ano ang ikinagulat ni Ibarra tungkol sa kanyang ama? Nakulong at namatay sa kulungan. Bakit inaresto si Don Rafael? Dahil napatay niya ang tax collector. Ano ang ibig sabihin ng heretiko? Laban sa simbahan. Paano namatay si Don Rafael? Natural death sa kulungan. Ano ang ibig sabihin ng pilibustero? Kalaban ng estado o revolusyonaryo. Kung natulungan ka nitong video, like mo na yan, subscribe for full chapter series, at i-comment kung ilan score mo. Study smart, not hard. Pero sana, magbasa pa rin kayo ng libro. Hanggang sa susunod!